Hello mga sir. Yes. Hello mga sir. Content natin ngayon is kukunin natin yung exciting 400 sa Nice. kondo para ma-test drive natin ang exciting 400 kasi hindi ko pa ito nasama sa vlog. Ngayon lang ulit tayo bumalik sa pag-vlog guys. So, siguro para ma-test din natin yung performance ni exciting, and then matest ko na rin yung wireless mic na DJI mic mini. Para matest ko yung wireless mic natin na DJ mic mini. So guys, syempre matitest natin ang gusto gawa ng mabilis yung motor para matest natin yung noise cancellation niya, yung tawag dito, malakas ba yung hangin papasok sa helmet or what. Yun lang akong dadaan sa ano. Nga pala mga sir, yung exciting 400 ko binibenta ko na yan. Mag-i-stay na ako dito kay Giorno. Sad to say, bibenta na natin kasi hindi na natin siya nagagamit. Hindi lang natin siya hindi nagagamit kasi anyways, pagkwentuhan na lang natin kung bakit tayo nag-downgrade guys, mga Astro Boy. Kasi actually gusto ko naman yung exciting 400 na yan, kaya lang masyadong malaki sa akin guys, mataas. Ang height ko kasi nasa 5'4" lang ako, so yun, medyo hirap ako pagka traffic, mataas kasi siya, tsaka sobrang bigat. Pero nasanay na rin ako nakasanay na rin akong gamitin siya, kaya lang syempre yung maintenance na isang big bike, alam niyo na, medyo risky. Hindi naman natin kayang i-maintain lahat guys, kasi nagme-maintain din ako ng kotse, so yun, problema ko rin yung kailangan natin magbenta guys ng sasakyan. Yung exciting 400 advantage niya kasi yun nga, nakakadaan ka sa mga expressway, mabilis ka nakakapunta sa mga dapat punta. Yun lang ang advantage niya. Tapos syempre medyo may yabang ng konti pagdating sa kalsada dahil hindi naman lahat naka-higher cc. Mauuna ka sa mga maliliit na motor, tsaka sa mga overtake, lalo na sa mga uphill guys, pag nagmamarilaki, sarap siya gamitin. So yun, siguro may mga bagay talaga na hindi para sa iyo, di ba? So gano'n lang natin. Aray ko. So sa ngayon nag-enjoy naman ako dito kay Giorno. So ayun lang guys, advantage at disadvantage niya sa Kinko exciting natin. Yun lang yung masashare ko na so far so good naman sa akin si exciting 400. Kaya lang ayoko nang dumating yung pumasas ako ng gusto dahil may kaidaran na rin siya. Kaidaran 2019 model. Naman siya matandang-matanda. Pero yun nga, big bike, mas mahal ang maintenance.
Siguro kung magme-maintain talaga ako sa kotse na lang, at least yun kailangan talaga i-maintain para may gamitin kami pag weekend. Tapos, ba't naman Dagyoro na napili ko? Kasi ano eh, ang cute niya. Sobrang cute niya. Classic old school o ano, itsura nito. Tapos, kasi dati, nagkaroon ako ng ano, Kimco Light 125. So, hindi siya nalalayo doon, yung itsura niya. May pagka old school. Kaya lang ayaw ko lang doon sa exciting na yung ano, Kimco Light. Sobrang lakas niya sa gas, guys. Kasi carburetor pa yun eh. Lakas niya sa gas, grabe. Ito si Giorno. So, matipid naman siya. Tsaka ito pala guys, kahit 125 lang siya, naka 4 valve na siya, kaya wag basta-basta ismolin. Tsaka subok ko na rin kasi ang ano, Honda eh. Dati nag PCX ako. Matipid talaga ang PCX. Ang ano, Honda Beat. Yan, subukan din natin. Kumpara mo yung PCX sa NMAX, mas matipid ang PCX kasi nagkaroon din tayo ng NMAX. Pero mas maganda ang takbo ng NMAX. Mas matorque ang NMAX kumpara sa PCX. Pero kung comfortability, mas okay yan. PCX parang nakaupo sa sopa. Pagdala-dala mo yan, sobrang relax. Pero kung hanap mo yung torque, mas ano si NMAX sa akyatan. Yan guys, subuko na yan guys. Ilang beses na ako nagkaroon ng dalawang beses ako nagkaroon ng PCX, dalawang beses ako nagkaroon ng NMAX. Una dati yung magka version 1 ako ng ano eh, NMAX, tsaka version 2, tapos yung PCX, mga version 1, version 2 rin tayo. Masubukan nila. So yun lang guys. Yan guys yung motor ko guys. Ay, ang bilis. Nanibago ko agad ako guys. Pag galing ka sa maliit. Oh, start naman, one click. Voltmeter niya 9.9, 13.3 biglang tumalan siya 13.3. So yun guys, itsura niya. Palusong pa naman to guys. So pag may nakasalubong tanong, kanina nung in-start ko siya 9 something yung voltmeter niya, pero ngayon pumalo naman ng 13.9. Yan lang. Ang sarap gamitin pagka ano. Yun, bakit? Tsaka yung preno niya, hindi ka matatakot dahil ang lakas. Yung ano ko kasi, yung Giorno ko, CBS preno niya. Kaya sa totoo lang nahinaan ako sa preno niya, no? So, yun din yung disadvantage pala din sa ano, sa Honda Giorno, yung preno niya napakahina. So guys, punta tayo sa ano, Tondo. May bago ako guys, tagal ko hindi nagamit to eh. Woo, sarap. Testing na rin natin yung mic natin. Tain na, ang lakas ng torque. Ang lakas ng torque guys, nanibago ko. Hindi ko pa alam kung saan ako dadaan. Bago ako ah. Maghanap muna tayo ng washing. Papawashing muna natin. Hindi ko masabing car wash kasi motor eh.
So ayun guys, sound check, Mac. Sound check, sound check. Testing natin yung ano natin, wireless mic. Okay ba guys? Ayan. Maxi Scoot. Okay pa ba yung ano, audio niya guys? Open visor. Lakas ng hangin. Open visor tayo guys ah. Yan guys, nasa 100 na yan, no? Okay pa ba yung audio natin? Ano maganda rito, lakas ng preno. Ba talaga pagka ABS preno? Huwag na kayo magbalak guys, nangangamote na kayo sa akin. Yabang oh. Pero mamaya balik yor na naman tayo guys. Ang haba ng harap guys, nakakapanibagong haba. Unlike to sa Giorno, kaperaso lang yung ano niya pinaka dashboard niya. Ito haba ng ano niya, facing niya. May mga washing na dito, pero doon na lang papatira sa akin para mas malapit. Naka-open visor tayo guys ah. Tapos yung DJI mic mini natin naka ano yan, naka dead cuts ang posisyon ng mic mini natin, nasa ilalim na helmet guys. Mali yata ito dinaanan mo, dapat sa kabila. Alright. Percent. Tinetesting ko pala itong DJI mic mini natin, yung battery niya, no? Battery life niya kung totoo bang 11 hours siya bago malobat. So, tingnan natin. Kahapon, 2 oras ako nag-vlog. Nang tuloy-tuloy, ano siya naging 80%. Di ba? Sulit. Kahit mahal yung mic, sulit na sulit guys. Tsaka yun nga, pag naka-wireless mic ka, talagang waterproof pa rin yung action cam mo. Dahil wala kang isasalpak na wire. Walang open port. Ganda ng preno talaga pagka ABS, no? Yun lang yung ano, yung Honda Giorno. Mahina yung preno guys pagka hindi pala ABS. Ito, konting pigama lang, no? Kapit na kaagad. Lalo na pag mga downhill or galing kayo sa basement. Nakakatakot yung ano yung preno ng Honda Giorno. Parang dudulas matagal siya bago kumapit. Tapos pwede ko nag-skid siya pagka piniprayan pa rin. Unlike nito, talagang kaya niyang i-full stop guys. Ayan o. Tapos pinilang ko pa siya ng brake lever na pang-game ko talaga. Ayan, ganda. Pero kung walang bibili, gamitin muna natin to. Ayoko naman nagmamadali.
Ayan guys, nakagandaan talaga ako sa harap niya. Haba. Haba ng mukha nitong ano, Citic. Kasi yung Honda Giorno, ang liit ng pinaka ano niya, nandito lang oh. Hindi katulad na ito, haba. Ang haba ng bumper. Bumper oh. Battery niya tumaas na, 14.0 na.